Anong oras na? It's araw time! Isang mapanuring araw, mga mag-aaral ng grade 6, maligayang pagdating sa Araling Panlipunan. Para sa makabagong silid-aralan, ako si Teacher Jane, ang inyong guro sa Araling Panlipunan na inyong magiging gabay sa pag-unawa sa issue at pangyayaring nagaganap sa ating lipunan. Dito sa Araling Panlipunan, kayo ay magiging mulat, mapanuri at may paninindigang kabataang Pilipino. Kaya, kunin na ang inyong mga gamit sa pag-aaral, umupo ng tuwid at makinig. Sapagkat, sisimulan na natin ang ating talakayan. Bago natin umpisahan ang ating paksa, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Tukuyin kung sino ang presidente o pangulo na nagpatupad ng mga sumusunod na programa. Una, pagpapatupad ng Patakarang Pilipino muna. Ang sagot ay Carlos Garcia. Magaling! Pinagtibay ang Land Tenure Reform Law. Sagot, Ramon Magsaysay. Mahusay! Pagbibigay ng parity rights sa mga Amerikano. Ang sagot, Manuel Rojas. Tumpak! Pagtatag ng President's Action Committee on Social Amelioration o PACSA. Sagot, Elpidio Quirino. Napakagaling! Pagpapatayo ng iba't ibang infrastruktura sa medisina gaya ng Philippine Heart Center at Lung Center of the Philippines. Ang sagot, Ferdinand Marcos. Napakahusay, mga bata. Ngayon, alam ko na pwede na tayong dumako sa ating bagong paksang aralin. Bago tayo dumako sa ating paksang aralin, may mga inihanda akong larawan o editorial cartoon. Sa iyong pagsusuri, kailangan masagutan mo ang tatlong katanungan. Una, patungkol saan ang larawan? Pangalawa, ito ba'y may tuturing mong issue? Pangatlo, paano mo bibigyang kahulugan ang salitang issue? Handa ka na ba? Pumili ng isang larawan o editorial cartoon. Suriin ito at isulat ang iyong mga sagot sa inyong kwaderno. Napakagaling ng inyong mga kasagutan, mga bata. Ang mga nais ipahayag ng mga larawang ito o editorial cartoon ay nangyayari pa rin sa kasalukuyan. Kung ano ang tawag dito, yan ang ating tatalakayin maya-maya. Tunay nga ang mga pangyayari na nangyari sa nakalipas ay nakakaapekto pa rin sa ating lipunang ginagalawan. Alam mo ba na may tungkulin kang dapat gampanan para tugunan ang mga suliraning ito? Sa ating aralin, ihahanda ka para makatubong ka ng tama. Bilang inyong guro sa Araling Panlipunan, nais kong malaman kung mulat ang inyong mga kaisipan sa mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan. Kaya naman, may papakita ako sa inyong mga konsepto. Suriin at basahin mabuti upang mahulaan ang mga salitang nais ipakahulugan ng mga ito. Unang pahayag. Ito ay sinasadyang kaguluhan o pananakot na ginagamitan ng karahasan ng isang pangkat o ng isang estado upang matamo ang isang adhikaing politikal o kriminal. Terorismo ba ang sagot mo? Kung pareho tayo, tama ang sagot mo. Kalawang pahayag. Isang kondisyon ng katawan na kulang sa bitamina o maling pagpili ng pagkain. Ang sagot ay malnutrisyon. Ikatlong pahayag. Proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Kung ang sagot mo ay globalisasyon, tama ka!
Huling pahayag, pagbabago ng klima dahil sa pagtaas ng greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Kung ang sagot mo ay climate change, mahusay! Terorismo, malnutrisyon, globalisasyon, climate change. Patungkol saan ang mga ito? Nararanasan ba natin ito? Bakit kaya ito nangyayari? May epekto ba ito sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng mga tao sa lipunan? Bawat araw ay may mga kaganapan o pangyayari na nangyayari sa ating kapaligiran. Sa iyong pagmamasid, maaaring makakita ka ng mga pangyayari o sitwasyon na nagbibigay ng negatibo o positibong epekto sa tao at lipunan. Maaaring pambansa ang saklaw nito o di naman ay pandaigdig. Paano ito tinutugunan ng ating komunidad? Paano ka nakakatulong sa pagtugon nito? Ang buhay niyo bilang kabataan ay hindi dapat umikot lang sa TikTok, K-pop, mobile games o social media. Dapat mulat ang kaisipan nyo sa iba't ibang isyung nangyayari sa ating lipunan. Kaya dapat nyo malaman kung ano nga ba ang kontemporaryong issue. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita upang malaman mo kung ano nga ba ito. Ano nga ba ang kontemporaryong issue? Ito ay binubuo ng dalawang salita, kontemporaryo at issue. Ayon sa diksyonaryo, ang kontemporaryo ay kasalukuyan, napapanahon, pinag-uusapan. At ang issue naman ay anumang paksang pinag-uusapan at nakakaapekto sa mga tao. Kapag pinagsama ang kontemporaryo at issue, ito ay tumutukoy sa anumang pangyayari, ideya, opinyon o paksa sa kasalukuyang panahon o current issues. Saan natin pwedeng malaman ang mga kontemporaryong issue? Maaari natin itong malaman sa radyo, telebisyon, social media, at pahayagan. Nais kong ipaalala sa inyo na dapat maging maingat kayo at mapanuri. Dahil sa panahon ngayon, marami ang mga nagkalat na fake news. Narito ang iba't ibang media na pwede niyong gamiting sanggunian. Print media. Ilan sa mga halimbawa nito ay magazine, journal, at dyaryo. Visual media. Ilan sa mga halimbawa naman nito ay pinikula, balita, at dokumentaryo. Online media. Facebook, blogs, at website. Bakit natin kailangan pag-aralan ang kontemporaryong issue? Una, para magkaroon tayo ng malawak na kaalaman sa mga issue at hamong panlipunan upang maunawaan ang mga sanhi at bunga nito sa isang lipunan o bansa. Sabi nga nila, lamang ang may alam. Pangalawa, upang maunawaan na lahat tayo ay may bahaging ginagampanan sa pagkakaroon ng suliraning pangkapaligiran. Pangatlo, upang maunawaan ang epekto nito sa individual, sa iba't ibang pangkat ng tao at sa lipunan sa kabuuan. At ang huli, upang maging aktibong bahagi ng mga programa at pulisiya na naglalayong bigyan ng katugunan ang mga suliranin. Suriin natin ang sitwasyon sa kasalukuyan. May nagbago ba sa nakagawian niyong buhay? Sa mga buwang ito, di ba dapat nasa loob kayo ng silid-aralan kasama ng inyong mga kamag-aral? Ngunit bakit nananatili kayo sa inyong mga tahanan habang tayo ay may talakayan? Bakit tayo nakakaranas ng new normal? Kung ang binubulong ng iyong isipan ay dahil sa COVID-19, tama ang inyong mga kasagutan. Ang COVID-19 ay isang halimbawa ng kontemporaryong issue. Ito ay nangyayari sa kasalukuyan.
na may malaking epekto sa mga tao, sa ating bansa, at sa buong mundo. Binago ng COVID-19 ang normal nating pamumuhay at dinala niya tayo sa tinatawag na new normal, kung saan apektado ang lahat ng larangan ng buhay. Masasabi na napakalawak na kontemporaryong issue ang pandemic na ito. Ito ay may tuturing na isyung maraming mukha. Sa dahilan, pasok ito sa iba't ibang uri ng kontemporaryong issue. Ang kontemporaryong issue ay may 4 na uri. Ito ay ang mga kontemporaryong issue ng panlipunan, kontemporaryong issue ng pangkalusugan, kontemporaryong issue ng pangkapaligiran, at kontemporaryong issue ng kalakalan. Isa-isahin natin. Kontemporaryong issue ng panlipunan ay mga issue o mahahalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, paaralan, pamahalaan at ekonomiya. Ilan sa mga halimbawa nito ay gender equality, terorismo, rasismo, halalan at kahirapan. Kontemporaryong issue ng pangkalusugan. Ito ay tumutukoy sa mga issue na may kaugnayan sa kalusugan na maaaring nakabubuti o nakasasama sa mga tao sa lipunan. Ang mga halimbawa nito ay COVID-19, sobrang katabaan, malnutrisyon, drug addiction, HIV/AIDS, at mental health. Ikatlong uri ay kontemporaryong issue ng pangkapaligiran. Ito ay issue na may kinalaman sa kapaligiran at sa mga usapin sa pagpapaunlad at tamang paggamit ng ating kalikasan. Halimbawa nito ay global warming, climate change, problema sa basura at polusyon. At ang ika-4 na uri ay kontemporaryong issue ng kalakalan. Ito ay tumutukoy sa mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo. Kasama dito ang usapin pang-ekonomiya. Mga halimbawa nito ay import at export, online shopping, free trade, at samahang pandaigdigan. Ngayong alam nyo na kung ano ang kontemporaryong issue at ang mga uri nito, ating gawin ang subok time. Tapat, tapat, dapat. Maglabas ng papel at ballpen at sabay-sabay nating gawin ang gawaing tapat, tapat, dapat. Maglista ng mga issue na iyong nalalaman na maaaring nangyayari sa ating bansa at itapat ang mga ito ayon sa tamang uri. Gamitin ang sariling papel. Napakahusay mga mag-aaral! Anong masasabi mo sa kontemporaryong issue ng COVID-19 na nagpabago sa nakagawiang buhay natin? Paano ka makakatugon sa isyung ito bilang mag-aaral? Napakahusay mga bata! Ngayon, alam ko na kaya nyo nang magbigay ng pagtugon sa mga kontemporaryong issue. Good job! Ating lahatin ang ating napag-aralan sa araw na ito. Ano nga ulit ang kontemporaryong issue? Tama! Napakagaling mga bata! Ano-ano ang iba't ibang uri ng kontemporaryong issue? Mahusay! Ngayon mga bata, kumuha kayo ng papel at ballpen at ating suriin ang mga pahayag. Pagsusulit time!
tukuyin kung tungkol saan at anong uri ng kontemporaryong issue ang nais ipahayag ng mga sumusunod na larawan ng news clips o balita. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Alright mga bata, handa na ba kayo para alamin kung tama ang inyong mga kasagutan? Let's check! News clips or balita number 1. Ang sagot dito ay mahinang internet signal para sa online distance learning ng mga mag-aaral at guro. Anong uri ng kontemporaryo? Ito ay kontemporaryong panlipunan. Ito ay kontemporaryong panlipunan. Bakit? Bakit siya kontemporaryong panlipunan? Dahil ito ay nakakaapekto sa edukasyon ng mga mag-aaral o ng mga tao. News clip number 2 o balita number 2. Tungkol saan ang isyong ito? Tungkol ito sa issue ng korupsyon sa PhilHealth. Anong uri ito ng kontemporaryo? Ito ay kontemporaryong panlipunan. Ito ay kontemporaryong panlipunan. Bakit? Dahil maraming tao ang naaapektuhan nito, lalo na yung mga may hawak o may binabayarang PhilHealth sa gobyerno. At bukod pa doon, marami ang mga mahihirap sa bansa ang mahihirapan dahil sa korupsyong ito. News clip number 3 o balita number 3. Tungkol saan ang isyong ito? Ito ay tungkol sa problema sa basura. Anong uri ito ng kontemporaryong issue? Ito ay kontemporaryong pangkalusugan at kontemporaryong pangkapaligiran. Ito ay kontemporaryong pangkalusugan at kontemporaryong pangkapaligiran. Bakit? Dahil ito ay nakakaapekto sa kalusugan ng tao at pati na rin sa polusyon sa kapaligiran. Balita number 4. Tungkol saan ang isyong ito? Ito ay patungkol sa plano para mapanatili ang magandang pulisiya, pang-ekonomiya at kalakalan ng Pilipinas. Anong uri ito ng kontemporaryong issue? Ito ay kontemporaryong pangkalakalan. Bakit? Dahil ito ay tumatalakay sa pagtugon patungkol sa ekonomiya ng bansa. Balita number 5. Patungkol saan ang isyong ito? Ito ay patungkol sa bakuna kontra pandemyang COVID-19. Anong uri ng kontemporaryong issue ito? Ito ay kontemporaryong isyung panlipunan, kontemporaryong isyung pang-ekonomiya, kontemporaryong isyung pangkalusugan, kontemporaryong isyung pangkapaligiran. Bakit? Bakit saklaw niya lahat ang mga uri ng kontemporaryong issue? Sapagkat ito ay sumasaklaw sa lahat ng usapin na patungkol sa mga taong naninirahan sa isang bansa o sa buong mundo. Ito ay tumatalakay tungkol sa mga pangyayari sa tao, sa ekonomiya, sa kalusugan at pati na rin sa kapaligiran. Kung kaya't ang COVID-19 ay kinukonsidera bilang pinakamalaking kontemporaryong issue. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot, mga bata? Ako ay natutuwa
bilang inyong guro sa Araling Panlipunan sapagkat nalalaman kong alam nyo na kung paano suriin ang mga kontemporaryong issue na nakakaapekto sa pag-unlad ng ating bansa. At umaasa ako na kayo ay magiging mulat, mapanuri at may paninindigang kabataang Pilipino sa hinaharap. Kaya ako ay sumasaludo sa inyo. Good job! Para sa inyong karagdagang gawain mga bata, manood mamayang gabi ng telebisyon, magbasa ng pahayagan, o di kaya ibuksan ang inyong social media at maglista ng 5 kontemporaryong issue at ilagay kung ano ang uri nito. Tandaan, mulat at mapanuring kabataan na sa tungkulin ay tumutugon, dulot ay transformasyon sa individual at nasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita mga bata,